Sa video na to mga kapare ko, itetest natin tong Red Magic 9 Pro na isa sa pinakamagandang gaming phone ngayong 2024 sa ating extreme gaming test. Na kung saan itetesting natin tong bad boy phone na to sa mga high graphical demanding games na available ngayon at isa-set up pa natin sa pinaka-max out settings na capable itong device na to. Para malaman natin kung saan game ba to iinit, ano ba yung thermal na makukuha natin, ano ba yung battery consumption nito, and also kung mabibitin or hindi tayo sa kanyang gaming performance. Kaya kung kagaya ko kayo na interesado malaman yung full capability ng device ito, tara, pag-usapan natin. So, quick recap lang tayo dun sa chipset na ginamit sa device ito. Dahil para sa mga hindi nakakaalam, ang chipset na ginamit dito ay ang Snapdragon 8 Gen 3. Binubuo lang naman to ng octa-core CPU na merong 3.3 GHz max clock speed at meron tong GPU na Adreno 750, isa sa malalakas na Adreno na currently available dito sa market. At pagdating sa Antutu benchmark score ng device ito, nakakuha lang naman tayo dito ng 2.1 to 2.2 million Antutu benchmark score. Di hamak na super taas niyan at ito yung isa sa mga nangungunang Antutu benchmark score pagdating sa mga chip na available ngayon sa market. At kapag usapang thermal throttling naman, pasado siya sa thermal throttling test natin na nagbibigay ng magandang sign na okay to for long-term use or pangmatagalang gaming. Napapatunayan natin kung totoo nga ba or hindi sa video na to. Anyway, simulan na natin mga kapare ko yung gaming test. By the way, sisimulan nga pala natin tong gaming test na merong 100% at meron tayong temperature dito na 34 degrees Celsius. At gagamit din tayo ng timer para ma-track natin kung ilang oras na tayo naglalaro. Anyway, simulan na natin. Unahin na muna natin isa lang itong wall drift. Marami kasi mga nagre-request nito at ito po yung supported graphical settings and FPS settings niya. Pagdating sa FPS, supported ng 120 FPS and in default, babagsak sa high graphical settings once na i-activate natin to. Kaya, in default, ito yung kanyang max out settings. Pag-usapang gaming performance naman mga kapare ko, wala na tayong kinakailangan pang iduda dito sa device ito dahil kayang-kaya niya mag-maintain ng 120 FPS. Masyado ng overkill or sisiw na lang sa Red Magic 9 Pro itong wall drift. At mapapatunayan niya ng maintain na 120 FPS dito sa wall drift. Pero merong mga times na medyo may pitik ng konti na bumabagsak siya sa 114. Ang pinakamababa na nakita ko dito is 110 kung hindi ako nagkakamali, which is normal scenario lang naman mga pare ko, and usually hindi mo naman yan mapapansin lalo na kapag wala kang FPS meter dahil kahit 60 FPS lang smooth enough na yan kapare ko na kayang i-handle lang mata natin, which is nice. Ngayon, usapang temperature naman tayo. Dito sa first game, ito yung nakuha nating temperature. Nakakuha lang naman tayo dito ng 39 to 40 degree Celsius. Sa first game natin yan. Ngayon, sa second game, umulit tayo. Pagdating sa performance, okay pa rin. Smooth enough. Wala tayong nakitang pagbagsak sa performance. Wala tayong nakitang FPS drop, and then after ng almost 30 minutes sa paglalaro ay ito yung nakuha nating temperature. Nakakuha lang naman tayo dito mga kapare ko ng 38 to 39 degree Celsius. Sa second game yan. Pero syempre, medyo hindi ako satisfied sa temperature na nakuha natin kaya umulit ako. Nag third game tayo at ito yung nakuha kong temperature sa kanya. Pumalo na siya kapare ko ng 40 to 41 degree Celsius. At yung playing time natin sa tatlong game na yon is umabot ng 52 minutes at nakakuha tayo ng decent temperature result, which is nice. Anyway, walang pahinga-pahinga, pinasok agad natin itong second game natin, which is ang Punishing Gray Raven, at sinetup natin to sa pinakasagad na settings na capable yung ating device, which is halos naman lahat is supported niya. Hindi na tayo dito gumamit ng preset settings, ginamit na natin yung sarili nating preference, and then pagdating sa kanyang gaming performance, super decent at napaka-solid ng gaming performance natin dito sa Punishing Gray Raven. Wala akong masasabi mga para ko, napakaganda ng skill animation kapag nag-SS siya, nagsusuper siya, wala tayong makikita na kahit anong pagbagsak ng FPS. Kahit maraming mga nangyayari, usually maintain to sa 60 FPS, pero merong mga papitik-pitik na bumababa siya ng 59, 58, and 57, which is normal lang naman. Pero 60 FPS is 60 FPS mga paragoy. All the way yan sa paglalaro natin. Kung usapang Punishing Gray Raven lang dito, kasi maraming mga nagre-request nito, walang magiging problema dito sa Red Magic 9 Pro. At ang nakuha natin dyan mga kaparagoy na temperature is pretty decent din. Dahil nakakuha tayo dito mga kaparagoy ng 36 to 37 degree Celsius. And by the way, yung playing time nga pala natin is umabot din ng mga almost 40 minutes dahil natapos yung playing time natin dito sa Punishing Gray Raven sa 1 hour and 30 minutes sa paglalaro natin. At ito nga pala yung battery check natin para dyan. Meron pa tayong natitirang 78% battery juice sa ating battery, and usually pretty decent yan pagdating sa 1 hour and 30 minutes sa paglalaro ng tuloy-tuloy. Pero hindi pa natin mako-confirm kung matkunat
or matibay yung battery neto. Tingnan pa natin sa ibang games. Walang pahinga-pahinga, ito naman yung sinunod nating isa lang na game, which is yung ating Car X Street. Isa to sa pinakamabibigat na game sa pwede nating laruin ngayon at yung kanyang graphical settings naka-max out lahat. At pagdating sa gaming performance nito, pretty decent din, napaka-solid ng ating FPS na nakuha dito and also yung performance natin. Lalo na yung graphics, talagang malakas yung GPU nitong Gen 3 ng Snapdragon dahil makikita naman natin dito mga parkoy na okay at parang realistic yung graphics niya. Pagdating naman sa FPS nito mga parkoy, naglalaro yung FPS niya sa 53 to 60 FPS. Pero kasi mga times na nagkakaroon siya ng pagbagsak sa 53 kapag medyo na-unlock natin yung kanilang mga bagong map. Kasi medyo malaki-laki na rin tong Car X Street unlike nung unang release nito, hindi naman ganun kabigatan tong game na to. Pero ngayon medyo mabigat na siya dahil nga mayroong mga map na nadagdag, may mga event na nadagdag. Pero yeah, pagdating sa kanyang performance dito sa Red Magic 9 Pro is pretty decent pa rin mga kaparakoy. At pagdating naman sa temperature nito mga kaparakoy, mainit-init lang naman ng 45 to 46 degree Celsius, which is reasonable naman na makukuha talaga natin yung ganyang kataas sa temperature dahil nga makikita naman natin sa graphics nito, napaka-fluid, ang ganda tingnan. For sure medyo nasagad yung GPU ng device ito dito kaya pumalo ng ganito kataas yung kanyang temperature. At para sa akin mga kaparakoy, okay lang naman to as long as hindi tayo makakakuha ng thermal throttling or pagbagsak ng performance ng device ito dito sa Car X Street. Kasi pagdating talaga sa performance niya, wala tayong masasabi, kaya niyang i-handle from the start to finish, wala tayong nakitang kahit anong pagbagal ng performance niya. Kinakailangan lang talaga siguro natin dito ng gaming radiator, which is yun talaga yung pinakamagandang solution pagdating sa gantong temperature. Pero performance wise, nandoon yung lakas and also hindi ka mabibitin pagdating dito sa Red Magic 9 Pro, which is nice. Moving on, walang pahinga-pahinga, next naman natin sinalang is itong ating Diablo Immortal. Dito sa Diablo Immortal, as usual, hindi pa rin accessible ang ultra resolution, which is sa tingin ko sa mga 2K resolution phone, accessible na yung setup na yan kasi resolution naman yan at hindi graphics. Pero anyway, pagdating sa kanyang FPS, 60 FPS tayo dyan at pagdating sa kanyang gameplay, wala tayong nakitang problema. Smooth na smooth, maintain tayo ng 59 point something FPS, which is 60 technically. Pero meron pa rin tayong mga pasundot-sundot na pagbagsak ng FPS, minsan nagiging 58, 57. Ang pinakamababa na nakita ko is 51 to 52 FPS, which is naranasan ko lang naman kapag marami ng mga monster and marami ng skill na nakikita sa screen. At isa nga rin pala sa na-notice ko dito habang naglalaro nito ay yung kanyang graphical settings. Sa gusto ko yung graphical setup nito mga kapare ko dahil kahit na hindi pa siya naka-ultra, makikita natin dito yung detailed ng game, maganda laruin, lalo na kasi saturated yung kulay, which is nice pagdating dito sa Red Magic 9 Pro. Isa lang naman yan sa gusto kong i-add. Pagdating naman sa temperature nito, hindi nahirapan dito ang Red Magic 9 Pro dahil nakakuha lang naman tayo ng 40 to 41 degree Celsius, which is tuloy-tuloy na paglalaro yun mga kapare ko at yun lang talaga yung natala nating temperature pagdating dito sa Diablo Immortal. Okay, wala ulit pahinga-pahinga. Next naman nating sinalang is itong Mirror 4. Pagdating dito kay Mirror 4, sinet up ko siya sa quality settings, yun yung preset settings niya pagdating dito, and then lahat ng option dito is naka-high setup na mga kapare ko. However, pag nag-play na tayo, ang nakita kong FPS neto is nasa 40 to 45 FPS lang mga kapare ko. Hindi ko alam kung meron akong hindi na turn on or hindi na access sa settings or hindi na bagong settings pagdating dito sa kanyang FPS kasi nasa 40 to 45 FPS lang siya or hindi pa ganyan ka-optimize itong Mirror 4 para sa iba't ibang mga chipset kagaya nga nitong Snapdragon 8 Gen 3. So, kung meron kayo dyan mga idea kung bakit nasa 45 FPS lang tayo dito sa Mirror 4, comment down below. Maaari kasing meron akong hindi na turn on na settings or hindi na setup na settings or maaaring ito lang talaga yung kayang ibigay or kayang isupport ng Mirror 4 as of now sa mga matataas na chipset kagaya ng Snapdragon 8 Gen 3. Kagaya na sinabi ko, hindi ko inaalis yung possibilities na meron akong hindi na turn on na settings dito, pero na nag-double check ako, wala naman, kaya yeah, comment down below na lang kung meron kayong correction. Pero anyway, pagdating sa kanyang gaming performance, pretty decent, maganda yung graphics quality, maganda yung ating gameplay dito. However, yun nga, FPS is nasa 45 pa rin. Pero kung tuloy-tuloy na paglalaro lang yung usapan, wala tayong nakitang problema dyan, hindi nag-thermal throttling, which is nice. At pagdating sa kanyang physical temperature, ay nakakuha lang naman tayo dito ng pretty decent temperature, which is 37 to 38 degree Celsius, which is napaka-solid na temperature yun mga para dito sa Mirror 4 kasi mabigat
tong game na to at nakuha natin yung temperature na yan mga kapare ko after ng 30 minutes nating paglalaro dito sa Mirror, which is not bad. Anyway, next game naman na sinalang natin dito, which is isa din sa pinakamabibigat, itong ating Tower of Fantasy. At ang settings sa pwede sa kanya dito, UHD resolution, graphics, and 90 FPS. At pagdating sa kanyang gaming performance mga kapare ko ay okay na okay. Dahil nakakuha lang naman tayo dito ng decent 75 to 90 FPS. So medyo nagkakaroon lang siya ng konting pagbagsak once na nandun na tayo sa dialogue or nakikipag-usap na yung character natin sa ibang characters. Bumabagsak yung FPS niya sa 60 to 58 ganyan. Pero don't worry, wala naman yung apekto pagdating sa game natin dahil yung gaming performance yung pinaka-neat. Pagdating naman sa kanyang graphics quality, isa rin sa pinaka-nagustuhan ko dito bukod dito sa Car X Street. Ang ganda rin ng graphics dito, napaka-fluid. Ayun yung isa sa pinaka-gustong gusto ko sa mga games. Lalo na sa mga open world kagaya nitong Tower of Fantasy. So pagdating dito sa Tower of Fantasy, wala tayong magiging problema. Okay yung performance niya dito, okay yung gaming niya. Hindi tayo nakakita dito ng mga issue or annoying part. Talagang okay yung kanyang gaming experience pagdating dito. At pagdating naman sa kanyang thermal is pretty decent din. Okay na okay din kapare ko dahil medyo napatagal din yung paglalaro natin dito at ito yung ating thermal. Nakakuha lang naman tayo dito mga pare ko ng 43 to 44 degree Celsius, which is not bad yan mga pare ko para sa mga medyo magiging paranoid dyan dahil nakita nilang pumalo to ng 44 degree Celsius. Wag kayong masyadong mangamba dahil natural temperature yan ng device natin or consider as normal pa. Pero pagdating dito, medyo uminit siya ng konti kasi nasa 44 degree Celsius, which is normal and natural na temperature lang naman. At i-consider nyo rin natin yung pinaka max out settings nito, reasonable na pumalo ng ganito yung ating thermal. Next naman na game na sinalpak natin dito mga pare ko ay tinatawag na Either Gazer. So maraming mga nagre-request. Pagdating sa kanyang graphical settings, sinagad natin sa pinaka max out settings niya. At pagdating sa kanyang gaming performance mga pare ko napaka-solid. Usually halos same lang to ng playing style ng Punishing Gray Raven, pero mas nagustuhan ko yung quality ng graphics dito at pagiging optimized ng game dahil dito ay nakakuha tayo ng permanent 60 FPS. Kung magkakaroon man siya ng pagbagsak, ay ang pinakamababang nakita ko sa kanya, which is pasundot lang naman, ay 57 FPS. Pero pagdating sa kanyang overall gaming performance, wala akong nakita na bumagsak siya ng mas mababa pa doon. Okay na okay kahit napakaraming mga nangyayari sa screen, maraming animation, maraming skill effect, kahit mag-super pa siya, wala akong nakitang pagbagsak ng FPS niya kung hindi laging nasa 60 permanent. And by the way, shoutout nga pala sa mga nagre-recommend lagi dyan ng mga game na itry natin sa mga gaming test natin dahil sa inyo, na-addict ako sa laro. Kagaya nito, dati nawala na ako dyan. Kagaya ngayon, na-addict na ako sa Punishing Gray Raven at saka dito sa Either Gazer. Ang ganda kasi ng playing style and also graphics. Anyway, balik tayo sa thermal. Kulang-kulang 30 minutes ko rin nilaro ito mga kapare ko at nakakuha lang tayo dito ng 34 to 35 degree Celsius. Napaka-solid yan pagdating dito sa game na to, which is napakaraming graphics at napakaraming mga nangyayari sa screen, pero ganoon lang yung nakuha natin temperature. Napaka-solid nun usually kapare ko. Anyway, yung next ko naman sinalang mga kapare ko is itong isang mainit-init na game, which is Firelight 84 at naka-extreme settings tayo dito plus high resolution mga kapare ko. Pagdating dito sa Firelight 84 mga kapare ko, okay naman yung ganyang gameplay. Wala naman tayong masyadong mga nakitang problema. Maganda yung kanyang FPS, maganda yung kanyang graphics, maganda yung kanyang gaming experience. Yun nga lang, after ng isang laro natin dito, nakapagtala lang naman tayo ng pinakamataas sa temperature na nakuha ko sa isang game, which is pumalo to ng 50 to 51 degree Celsius. Yes mga kapare ko, bukod tanging Firelight 84 lang sa lahat ng game na tinesting ko sa device na to ang pumalo ng ganito kataas na temperature. And usually sa moment na to ay nakakapaso yung corners ng device na to dahil nga ito ay naka metal or aluminum body or frame. So dito mga pare ko, tinuloy ko pa rin yung gaming test natin. Naglaro pa rin tayo dito ng dalawang game, pero doon ay gumamit na tayo ng gaming radiator. By the way, yung gamit ko nga pala dito ng gaming radiator is yung sa Plexstone. If gusto nyo nga palang bumili nito, ilalagay ko yung link sa description. And then, nung ginamitan na natin siya ng gaming radiator, umokay na yung kanyang performance, yung kanyang FPS nag-maintain ng 120 to 110 or 110 to 120 FPS. Okay na, hindi na siya ganun kainit hawakan, hindi na rin pumalo to ng ganong kataas sa temperature, at mas naging maganda pa yung gaming experience natin dito sa Firelight 84. So, ang pinaka-reason lang naman yan kung bakit ganyan talaga kainit ang Firelight 84 kasi sa lahat ng game talaga na tinesting natin dito, bukod tanging Firelight 84 lang yung nagkaroon ng ganito kataas sa temperature, dahil yan sa pagiging hindi optimized ng game. Sa lahat siguro ng device na testing
feeling ko, nung after nung bago nilang update ngayon, pumapalo talaga ng 40 to 46 degrees Celsius yung nakukuha namin sa Parlate 84. Halos lahat ng mga kaibigan kong tech YouTuber, ganun din yung sasabihin sa inyo. I think talagang pagdating yan sa improvement or optimization ng mga developer. Ewan ko bakit ganun yung nangyari sa Parlate 84 nung unang release naman nito, napaka-okay ng game na yan. Siguro yun nga, dagdagan ng mga events, dagdagan ng mga new maps, hindi man lang na prioritize ang optimization, kaya yun, medyo bumabagsak sila pagdating sa gantong problem. So, tingnan na lang natin yung gagawin ng mga developer pagdating doon. Anyway, pagdating dito sa gaming test natin, after natin maglagay ng gaming radiator, bumaba yung temperature niya, nakakuha na lang tayo dito ng 43 to 45 degrees Celsius, which is malayo doon sa 50 to 51 degrees Celsius na nakuha natin kanina without using gaming radiator. Kaya napaka-importante ng gaming radiator, lalo na sa mga gaming phone. So kung mag-i-invest kayo sa gaming phone, asahan na ninyo na kinakailangan nyo ng isang gaming radiator. By the way, link in the description. Usually dito nakaset up tayo ng ultra and medium graphical settings. Ito yung pinakasagad or max out settings niya pagdating sa CODM. Pagdating sa gaming performance ito mga paragoy, wala na tayong kinakailangan pang ipangamba pagdating dito dahil napaka-overpower ng device ito para sa CODM. Usually, wala na tayong kinakailangan pang pag-usapan dito sa CODM. Maintain niya ng 120 FPS. Kung meron man siyang pa sulpot-sulpot or pa pitik-pitik na pagbagsak ng FPS is pumapalo lang ng 118. Yun yung pinakasagad doon mga paragoy. Kasi kahit gaano kadami yung explosion, gaano kadami yung mga nangyayaring animation sa CODM or sa screen natin, kayang-kayan i-process ng CPU and also ng GPU natin. Kaya walang problema pagdating dito. Pagdating naman sa VR gameplay, napaka pretty decent din. Meron tayo ditong 90 FPS. Sakto yan mga paragoy, hindi yan bumabagsak. Pero kung meron siyang instant or pitik na FPS drop, konting-konti lang naman, 85 yung pinakamababa na nakita ko. The rest, wala na tayong nakitang problema all the way sa gameplay na to, and also nung naglalaro ko personally dito sa device na to, nung ginagawan ko siya ng sarili kong review without recording the whole process. Mga ganon. Pagdating naman sa temperature nito, wala din tayong kinakailangan pang ipag-alala dahil napaka-okay. Nakakuha lang naman tayo ng 39 to 40 degrees Celsius. By the way, magkasunod na laro yan, MP and then BR. And then siguro around 30 minutes to 45 minutes din yung playing time natin dito mga kaparekoy. Syempre, isave natin sa pinakahuli yung pinakamagandang game. At yan ang Genshin Impact. Dito, naka-custom settings tayo dito. Naka-high graphical settings preset tayo, and then sinetup ko yung FPS niya sa 60, kaya naka-customize settings na. Anyway, pagdating sa kanyang gaming performance, maganda yung kanyang graphics quality. Yan yung agad yung unang-una ko masasabi. Maganda yung kanyang FPS, maintain 60. Pinakamababa na dinrop neto is 55 to 52 FPS, which is not bad mga paragoy. Ang okay na okay pa rin nun. And usually makukuha lang naman natin yung ganong drop kapag medyo marami na nangyayari sa screen. Pero in long-term use or long-term na pag-game dito sa ating Red Magic 9 Pro dito sa Genshin Impact, wala akong nakita na kahit anong pang klaseng issue or problema pagdating sa iyong gaming experience. Pagdating naman sa kanyang temperature, pretty decent din, okay na okay and acceptable dahil nakakuha lang naman tayo dito mga kaparakoy ng 40 to 41 degrees Celsius. Just I said, tanging Parlate 84 lang mga kaparakoy yung nakakuha ng pinakamataas sa temperature dito after ng isang laro. Wala pang 15 minutes na umiinit yung puwet ko sa upuan habang naglalaro, yun, pumalo na agad ng ganong kataas yung temperature. Anyway, pagdating sa Genshin Impact, okay at enough na yung temperature na binigay nito, which is 41 degrees Celsius. By the way, naka 4 hours and 3 minutes na nga rin pala tayo sa playing time na yan. And then, ang natira sa ating battery is 14% na lang po. Ibig sabihin, makunat yan mga paragoy ko yung tatanungin ninyo. Kasi unang-una, 4 hours straight yung paglalaro natin. Almost 12 games to kung hindi ako nagkakamali. And then, lahat yan ay nakaset up sa high graphical settings ng each games na yon. Kaya, yeah, wala akong masasabi pagdating sa kunat ng battery nito kasi nga 6,500 mAh. Usually, hindi ko talaga itatry gamitin dito yung bypass charging kasi nga, syempre, kailangan natin malaman yung power consumption. At nakita naman natin na ganun kakunat yung battery niya at decent din yung mga nakuha natin temperature, bukod tanging Parlate 84 lang talaga yung nagbigay ng malalang temperature dito. At saka yung CarX Street, by the way. At pagdating naman sa final verdict ko as tech YouTuber and also as a consumer pagdating dito sa ating Red Magic 9 Pro, para sa akin, pretty decent at napaka-solid ng phone na to kasi kung i-compare natin to sa ibang mga phone na naka Snapdragon 8 Gen 3, di hamak na ito yung isa sa pinaka-nangunguna at pinakamurang Snapdragon 8 Gen 3 phone na available ngayon sa market. Kung global version yung usapan, pag China room kasi marami diyang affordable. Pero in global roam variant, makikita natin na itong Red Magic 9 Pro yung pinaka-solid na phone pagdating sa gantong aspeto or capability ng isang gaming device. Ang pinaka mga advice ko lang talaga, if bibili kayo ng isang gaming phone, kahit anong brand, hindi lang itong Red Magic
Magic 9 Pro kahit anong brand, kahit anong model, kinakailangan nyo talagang mag-invest sa isang game cooler or gaming radiator. Kasi yung mga phone na yun is designed para magbigay ng so much power or magbigay ng top of the line performance pagdating sa isang phone. However, wala silang ganong kagandang ventilation or walang ganong kagandang heat dissipation technology. Kaya yun, umiinit yung device, which is hindi or magiging annoying yun pagdating sa mga consumers na kagaya natin, lalo na yung mga nagbababad sa gaming. Kaya ang pinakamagandang suggestion dyan, bumili ng gaming radiator. Anyway, yun lang yung about dito sa gameplay natin. Kung meron kayong mga gustong itanong, i-comment nyo lang dyan sa comment section. Anyway, this is your boy, pare ko Steven Tips. Manood lang kayo dito sa channel. Don't need to subscribe. Nood lang. Yun lang. Peace!